Ang mga aralin na nakapaloob sa video na ito ay una, ano ang panitikan? Alamin natin ang kahulugan at kung saan ito nagmula. Ikalawa, kaligirang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng katutubo. Ikatlo, ang dalawang pangkat etniko sa Pilipinas noong panahon ng katutubo. Unang bahagi, ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay nagpapahayag ng kaisipan, mga damdamin, karanasan, hangarin at diwa ng tao. Ang salitang panitikan ay nagmula sa salitang pangtitik-an kung saan gumamit ng unlaping pang at hulaping an. Ang salitang titik ay nangangahulugang literatura na mula sa salitang Latin na litera na nangangahulugan namang titik. Ang panitikan ay nagsasalaysay din tungkol sa pamahalaan, lipunan, pananampalataya at mga karanasan. Kaugnay nito ang iba't ibang damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, sindak, pangamba at marami pang iba. May dalawang uri ng panitikan. Una, patula. Ito ay isang uri ng panitikan na may masining na pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. May taludtod, sukat at pagtutugma ng mga salita sa hulihan ng mga taludtod sa bawat saknong. Sa ganitong uri ng panitikan, ang manunulat ay maaaring naglalarawan ng buhay hango sa kanyang karanasan o malikhaing isipan. Kabilang dito ang tulang pasalaysay, tulang liriko, tulang pantanghalan at patnigan. Ikalawa, tuluyan o prosa. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng malayang pagsasama-sama ng mga salita sa pangungusap. Hindi limitado at pigil ang paggamit ng mga pangungusap ng may akda o sumulat. Kabilang sa tuluyan o prosa ang maikling kwento, nobela, dula, alamat, pabula, talambuhay, sanaysay, balita at editorial. Narito na ang ikalawang bahagi o ikalawang aralin sa video na ito, ang kaligirang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng katutubo. Bago pa man dumating ang mga unang mananakop na dayuhan, mayroon ng mayamang kaba ng panitikan. Ang grupo ng mga pulong kalaunan ay tatawaging Pilipinas. Bawat pangkat etniko at pangkat linguistiko sa katutubong panahon ay may kanya-kanyang anyo ng tula, alamat, epiko at mga kwentong bayan. Marami sa mga panitikang ito ang naglaho na at hindi na natin mababasa dahil na rin sa mga dayuhang mananakop. Hindi lamang sa ating mga lupain at yamang pisikal, kundi pati na rin sa ating katauhan at kultura. Itinuring ng mga dayuhang mananakop na mababang uri ang kultura nating mga Pilipino, kung kaya't hindi karapat-dapat na sagipin. Naging mahirap din ang pagligtas sa mga naiwang piraso ng katutubong panitikan dahil karamihan sa mga ito ay walang nakasulat na bersyon. Karamihan sa panitikan na umiiral noong panahon ng katutubo ay nakatali sa ating mayamang tradisyong pabigkas. Hindi dahil sa wala tayong kakayahang magsulat, dahil mayroon na tayong sistema ng pagsulat na tinatawag na baybayin, kundi dahil mas bihasa ang mga ninuno natin noon sa pagpapasa ng mga panitikang ito sa pamamagitan ng pagbigkas. Ayon sa mga pagsusuri ng mga mananaliksik at dalubhasa, inakalang ang lahat na naisulat noong panahon ay tungkol sa karaniwan o pambalana ng buhay. Halimbawa, kung ang pinagmula ng panitikan ay isang pangkat etniko,
na naninirahan malapit sa dagat, madalas ay tungkol sa pangingisda o dagat ang laman ng mga panitikan nila. Habang dumarami pa ang nalalaman tungkol sa mga lumang panitikan, makikita na katulad ng kontemporaryong akda, hindi maikukulong sa iilang paksa lamang ang mga katutubong panitikan. Patunay ito na bago pa man dumating sa atin ang mga kanluranin, mayroon na tayong napakahusay at orihinal na panitikan at kultura. Ang panitikang Pilipino ay katulad din ng panitika ng ibang bansa na pasalin dila o oral at pasalin sulat o written na nagpapahayag ng mga damdaming ukol sa mga gawi at kaugaliang panlipunan, paraan ng pamumuhay, kaisipang pampolitika, relihiyon, adhikain at mga pangarap. Kalimitang nagtitipon-tipon ang mga katutubo upang pakinggan ang mga salaysayin, pamamahayag at iba pa. Paulit-ulit na pinapakinggan ang mga panitikan hanggang sa ito'y matanim sa kanilang isipan. Sa palagiang pakikinig at pagbigkas sa mga panitikan, nagawa nilang maisalin ito sa susunod na henerasyon. Isinulat at iginuhit naman ang ibang akda sa mga kahoy, kawayan, bato at dahon. Ayon sa kasaysayan, ipinasunog ng mga Kastila ang sinaunang panitikan sa paniniwalang galing ito sa dyablo. Ngunit di nalipol ang lahat na panitikan, mga kantahing bayan, bugtong, salawikain, kasabihan at iba pa dahil ito ay nagpapasalin-salin sa bibig ng mga tao. Ilan sa mga pangkat etniko sa panahon ng katutubo. Una, Ita o Negrito. Batay sa Waves Migration Theory ni Henry Otley Beyer, Chua 2013, ang kauna-unahang naninirahan sa Pilipinas ay ang mga Ita o Negrito na ang ibig sabihin ay maliit at maitim na tao. Mayroon na silang mga bulong, awitin at kasabihan na ginagamit noon. Ang mga Indones o Indonesyo na nagmula sa Timog Silangang Asya na may kabihas ng nakahihigit sa mga Negrito ay nakarating din ng bansa. Marunong na silang magtanim ng halaman at mangisda. Mayroon silang mga alamat at epiko, pamahiin at mga bulong na uri ng panitikan. Ang mga Ifugao at mga Kalinga sa Mountain Province ay mula sa unang Indones sa bansa. Ikalawang pangkat etniko ay ang mga Malayo. Ang mga Malay o Malayo naman ay nagdala ng pananampalatayang pagano at awiting panrelihiyon. Sila ay mga ninuno ng mga Muslim sa Mindanao. Ngunit sa teorya naman ni Peter Bellwood ng Australian National University, naniniwala siyang ang tunay na mga ninuno ng ating lahi ay ang mga Austronesian na eksperto sa paglalayag. Sinuportahan naman ito ng Pilipinong historian na si Floro Kibuyen noong 2020 na naniniwalang nagmula sa Taiwan ang mga Austronesian. Sa kabuuan, ang katutubong panitikan ay tagapagbatid ng kultura sa bawat rehiyon ng bansa sa pamamagitan ng panitikan na ipapahayag ang kanilang damdamin hinggil sa daigdig na nakapalibot sa kanila. Sa mga tulang Pilipino, makikita ang pagiging orihinal at malikhain. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.